Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani nga na dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 28 ka gasolinahan sa Northern Mindanao nanirado na tungod na hurot ang supply sumala sa Police Regional Office 10. 5 ka pulis patay samtang tulo ang samdan human gipaarakan sa giingong mga miyembro sa usa ka local terrorist group ang usa ka patrol car sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Mga debotong Katoliko midagsa sa Domingo sa Lukay. Mga aktibidad sa Semana Santa gipangandaman na. Petisyon batok sa impeachment proceedings kang Vice President Sara Duterte gisumite sa grupo sa mga abogado ngadto sa Supreme Court. Og firmam nga gikantahan ang iyang mga alagang iring gikabiliban sa ubang cat parents. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong Semana Santa, hugot bakos gihapon mga kapuso kay wa pay preno ang pagsaka sa presyo sa lana. Sa ika-12 nga sa gunsong semana, musa ka nasab ang presyo sa gasolina, ugma 2 pesos kutob 2.50 kada litro ang usbaw. Samtang ika-14 ka sa gunsong semana sa diesel ug kerosene, 12.50 ang usbaw sa kada litro sa diesel ug 2 kutob 2.50 kada litro sab sa kerosene. Kini tungod gihapon sa epekto sa krisis sa Middle East kung asa gisira na sa Iran ang Strait of Hormuz nga moy agianan sa supply sa lana. Ana sa 28 ka mga gasolinahan sa Northern Mindanao ang namonitor sa Police Regional Office 10 nga nanirado na usa ka bulan sukad nagsugod ang kagubot sa Middle East tungod dahutda na og supply. Hinuon kapulisan gibuteg nga wala sila'y na monitor nga nag-hoard og lana. Ani report. Usa ka bulan sukad mibuto ang giyera tali Amerika, Israel ug Iran nga nagresulta sa fuel crisis sa Pilipinas, padayon ang fuel price monitoring sa PNP base sa mandato sa Department of Energy aron masiguro nga walay overpricing sa lana. Lakip sab sa mga ginalantaw sa kapulisan ang inventaryo sa matag gasolinahan aron malikayan ang hoarding. Hinuon sa Area of Responsibility sa Police Regional Office 10, walay nakita ng mga nag-hoard og lana. Apan 28 ka mga gasolinahan sa tibuok Northern Mindanao ang nagsirado na tungod na hutdan og supply. So lahat naman ng ito not because of nagtatago sila ng supply, talagang sadya lang na walang supply na silang makuha yung mga stations na yun. And we have confirmed this. Nagpadala tayo ng mga pulis at sinecheck yung kanilang, of course in coordination with DOE, sinecheck yung kanilang mga tangke. So patuloy yung coordination natin sa kanila to help them with the enforcement of related laws. Samtang bisan pa man sa fuel crisis nga ginasagubang karon sa nasod, gisiguro sa Pro-10 nga aduna sila igo nga fuel inventory alang sa ilang mga sakyanan ilabi na karong Semana Santa. Sumala nila nakahanay na ang ilang deployment plan sa mga personahe ug duna na strategic deployment sa ilang mga mobility asset aron paspas gihapon nga makaresponde panahon sa mga emerhensiya. We still have resources, enough resources para i-secure yung Region 10. Pero as part of our risk management plan, pinag-iisipan na namin yung judicious use of resources. So, pwede naman kasing in a small area of convergence, pwede naman hindi pa ikot-ikot na yung motor. Yung sasakyan, pwedeng standby point na lang siya, pero nami-maintain pa rin yung visibility. Kapin 2,000 ka mga personahe sa Pro-10 ang ipakatag sa mga pilgrimage o recreational sites sa rehiyon aron masiguro ang seguridad karong Holy Week. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. 5 ang patay samtang 3 ang samdan. Human gipamusil sa armadong grupo ang gisakyang patrol car sa PNP sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Armadong grupo na ilhana sa PNP. Retaliation, usa sa gitudlong motibo
sa mga sospek sa pagpamusil. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napalgang nagbuyod na kini mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Maguindanao del Sur Police human gipamusil ang sakyang patrol car sa Maguindanao Street, Barangay Mother Poblacion, Sarip Agwak, Maguindanao del Sur pasado alas 9 Sabado sa gabi. 5 niini ang gideklarang dead on arrival sa ospital samtang 3 ang padayong gipatambalan. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, pabalik na unta sa detachment sa Camp Dato Aquilan, Maguindanao del Sur Police Provincial Office ang maong tropa human ang gipahigayon nga mobile patrolling diyang gipabuthan o gipamusil kini. Isang victim natin na wounded, yung area ay madilim and then bigla na lang may sumabog. After nung pagsabog, hindi na sila nakaalis dahil sinundan na agad yun ng mga series of gunfire. Isa sa mga unang tinamaan ay yung driver, so hindi na kinaya na i-forward pa yung patrol car nila and umabot doon sa provincial headquarters. Sumala sa PRO Bar, doon na sila'y persons of interest sa insidente nga anaasa na pulo ka buok nga gingong kabahin sa local terrorist group. Apan wala una nilang kinigibutyag aron dili makompromiso ang operasyon. Nakasukol pa matud pa ang mga nasamdang pulis ug nagapangayo og tabang sa mga kaubanan. Apan una makaabot sa lugar ang mga reinforcement, nakaikyas na ang mga sospek. Retaliation o pagpanimalos ang posibleng motibo sa mga sospek. Kinihuman sa operasyon sa AFP ug PNP bato sa Dawla Islamia ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters niadtong October 2025, kanusa nadakpan ang ilang leader sa grupo. Anaasab sa 5 ka bomb maker sub ang misurrender sa otoridad niadtong miaging tuig. Kabilang na yung retaliation from previous law enforcement operations noong ating platoon. Yung presence ng lawless armed groups meron din doon, kaya nga nag-intensify na sa area na yan ng mga security operations. Ginalantaw sab kung dunabay tulubagon ang PNP Provincial Director nga nabiya ang walay police detachment sa lugar nga dulo matag gabi. Dugang sa PNP, kini na matud pa ang ikalimang nga higayon nga dunay pagpang-ambush sa area. Ang duwa ni ini nahitabo niadtong 2019 ug 2023, samtang ang laing duha ka kaso gigamitan og improvised explosive device kon IED. Gikondena sab sa Bangsamoro government ang maong insidente. Makipag-coordinate sab kini sa law enforcement agencies alang sa investigasyon ug masikop ang mga sospek. Nagpaabot na sab kini og pasubos sa mga pamilya sa mga namatayng biktima. Inakuwaan pa og pahayag ang nasamdang biktima ug pamilya sa mga namatayng biktima. Efren Mamak, One Mindanao. Bidagsa ang mga debotong Katoliko sa San Pedro Cathedral sa Davao City atong sa Domingo sa Lukay nga mo'y timailhan sa pagsugod sa Semana Santa. Gipangandaman na sab sa simbahan ang mga aktibidad nga ipahigayon karong semanaha. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Una pa man ang pagsulod sa simbahan, gisugdan ang Santos nga Misa sa Centennial Park at tubangan sa San Pedro Cathedral sa Davao City alang sa Benditas sa Lukay. Bit-bit sa mga debotong Katoliko ang ilang mga lukay nga gipormang krus. Usa-usa kini nga gibenditahan. Sa pag-obserba sa Palm Sunday o Domingo sa Lukay, mao'y timailhan sa pagsugod sa Semana Santa. Sa pagbitbit sa gipanalanginan nga mga lukay, gipaabot sa simbahan nga angayang ibutang sa kasing-kasing ang madaugong pagsulod ni Hesukristo ngadto sa Jerusalem nga gisugat sa kalipay ug pagdayig. Atong pagpangandam sa pagsulog sa misteryo sa atong kalawasan, mangutana kita, kinsa man si Jesus sa atong kinabuhi, kinsa man atong gisugat, kinsa man atong giilang hari, ang atong paingon nga hari siya, unsa man kana sa alang sa atong kinabuhi. Luyo sa selebrasyon, mao ang panawagan, ang paglakaw uban ni Kristo pinaagi sa iyang pasyon, pagpamalandong sa iyang sakripisyo ug walay kondisyon nga gugma alang sa katawhan. Kiniuban sa panghinaot nga ang Domingo sa Lukay mudasig sa katawhan sa pag-abli sa kasing-kasing, pagpabiling mapahiubsanon ug matinud-anon sa pagsugod sa sagradong semana.
Gipangandaman na sab sa San Pedro Cathedral ang uban pang mga aktibidad sa pag-obserba karong Semana Santa. Sa miaging semana, gisugda na ang practice alang sa Station of the Cross tableau alang karong Biyernes Santo og presentasyon sa Angels alang sa sugat sa Easter Sunday. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao. Kapin si Tenta ka mga public utility driver lakip konduktor ang gipailahom sa random drug test sa public terminal sa General Santos City sa usa ka bus company. Sa maong terminal, adunay adjustment aron makadaginot sa krudo gumikan sa epekto sa pagtaas sa presyo sa lana. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipailawom sa random drug test ang tanang mga driver lakip konduktor sa mga van o bus atol sa gipaygayong Oplan Harabas sa public terminal sa General Santos City, Lunes Santo. Gipangunahan kini sa LTO 12, katambayayong ang LTFRB 12 ug PIDEA 12. Sa tala sa PIDEA 12, ana sa 50 ka mga van o bus driver ug 25 sab ka mga konduktor ang gipailawom sa maong drug test. Tumong sa otoridad nga masiguro nga walay nagagamit og illegal nga droga sa mga driver o konduktor alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Ang magpositibo, dili tugutan nga magbiyahe, i-endorso sab kini sa PIDEA alang sa saktong intervention. Sa LTO po sir, ay issue po natin ng TOP doon sa pagka-positive niya sa drug testing po. After that, i-endorse po natin sa PIDEA po. No confiscation of driver's license tayo ngayon. Fictional lang po, yun ang endorse lang namin sa LTO. Hinuon nagnegatibo ang tanang mipailawom sa drug test base sa resulta sumala sa PIDEA 12. Samtang, andam na ang public terminal sa pagdagsa sa mga pasahero karong Semana Santa. Sumala sa tagdumala sa terminal, sa Miyerkules Santo pa nila gilaumang mudagsa ang mga pasahero. Sa ilang tala, sama sa milabayng tuig, ana sa halos 11,000 ka pasahero sa Miyerkules ug kapin 12,000 sab sa Domingo ang ilang gilauman. Hugot nga seguridad sab ang ipatuman sa tibuok terminal. Samtang, dunay mga bus company ang nagpahigayon og mga paagi aron makadaginot sa lana sama sa pagpalong sa makina kung maggulat sa waiting line. Gikinahanglan sab nga mapuno og pasahero ang bus una mularga. Ang mahimo karon is mag-wait sila until mapuno ang bus, no? Which is for me makasabot ta, no, kay ang kaning mga bus companies nato dako gid ang ilang kapital sa fuel, no? Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Usa ka 8 anyos nga lalaki ang samdan human nadamay sa pagbuto sa usa ka eksplosibo nga giitsa sa mag-uyuang sospetsado sa Cagayan de Oro City. Giingong nang hulga ang mga sospetsado kay wala matud pa nila makuha ang sweldo sa usa ka suspect isip construction worker. Naka-alerto si Cyril Chavez. Nagkadugo ning 8 anyos nga lalaki human maigo sa pagbuto sa usa ka eksplosibo nga giitsa dool sa ilang panimalay sa kilometer 8 Mastersons Avenue sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City pasado alas 7 Sabado sa gabi. Nasayran nga silingan kini sa target sa pagpabuto nga usa ka foreman. Base sa investigasyon sa PNP, miabot ang mag-uyuan nga lalaking suspect sa panimalay sa foreman nga amo sa pag-umangkong suspect kinsa usa ka construction worker. Gipangayo sa uyuan ang sweldo sa iyang pag-umangkon apan mibalibad matud pa ang foreman kay wala pa daw kaniya ang sweldo niini. Didto na nasuko ang uyuan ug nagpabuto sa iyang dalang shotgun. Taod-taod milakaw ang mga suspect nga dunay pagpanghulga apan mibalik sila sakay sa usa ka motor ug miitsa og eksplosibo duol sa panimalay sa foreman ug didto mibuto rason nga nadamay ang minor de edad nga biktima.
Sa naanan mang gyud gusto niya nga siya ang mukuha sa iyang sa sweldo sa mga tao apan katong panahona gi-deny sa foreman nga gihatag ganha sa kontraktor sa iya ang pangsweldo sa mga tao nga iyang gusto kuhaon tuon kay nagreklamo na pud ang mga tao nga kulang ang moabot niya kanila. Wala na mihatag pa og pahayag ang mga residente doon sa nitabuan alang nasab sa ilang seguridad. Kini nga explosive under na karon sa examination sa atong EOD ug nagulat pa kita sa mga resulta kung unsa ang exact classification ni ini. Allegedly usa kini ka hand grenade but wala pa tay full classification ni ini. Hinoon na ilhan na sa PNP ang mga sospek ug nahibaw-an na nga ang uyuang sospek dunay warrant of arrest sa kasong karnaping ug dunay kalambigitan sa ilegal nga droga. Padayon ang pagpangita sa PNP sa mga sospek. Immediately girespondihan hot pursuit operation ang gihimo sa atong kapulisan sa Police Station 8 ug mismo ang atong City Director Police Colonel Dexter Pahi niadto gayud sa area of incident ug dito gimando gyud niya sa atong kapulisan on the ground. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang foreman ug ang pamilya sa batang biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Hikwestiyon sa grupo sa mga abogado ngadto sa Korte Suprema ang impeachment proceedings nga ginapaygayon sa House of Representatives batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala sa petitioners, dunay seryosong problema matud pa ang kinatibuk ang proseso sa impeachment. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nagsumite og petition for certiorari and prohibition with prayer for a TRO and or writ of preliminary injunction ang grupo sa mga abogado ngadto sa Supreme Court batok sa House Committee on Justice labot sa impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Ang mga petitioner, mga abogado nga kanhi nahimong petitioner niadtong Supreme Court decision nga nagdeklara nga unconstitutional ang unang impeachment complaints batok sa bise. Pagpaklaro sa grupo, gisumite nila ang petisyon dili isip abogado sa bise kundi sa ilang kapasidad isip taxpayers o Filipino citizens. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte above accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. We are asking the court to intervene and allocate constitutional boundaries to this legislative overreach. Sumosobra na, they already operating outside of the constitutional loop. Sumala sa petitioners, nagpatuman og double standard ang komite sa impeachment complaints batok sa bise. In the Marcos impeachment complaints, the committee showed that it knew how to apply a strict threshold standard. Weak evidence, lack of personal linkage, and lack of sufficient factual basis resulted in its dismissal. But when it came to Vice President Sara Duterte, the committee suddenly became permissive. Kung ano ang sukatang binigay mo kay Bongbong Marcos, ganun din dapat ang sukatan mo na ibinibigay kay Vice President Inday Sara Duterte. Because falling short of that very same standard that they have used and observed just a few weeks back, then you are violating the equal protection of the law. Dugang sa petisyon nga defective in form o insufficient in substance ang third impeachment complaint. Wala sab daw kalahian ang fourth impeachment complaint nga duplicative, conclusion-driven o openly investigative in character. Usa ka fishing expedition sa matud pa ang March 25 hearing sa Committee on Justice. Dunay seryosong problema matud pa ang kinatibuk ang proseso. Hagit sa petitioners sa mga kongresista. We are witnessing an excessive, malevolent, wanton waste of public funds. Krisis na tayo Imbis na tugunan, yung naghihirap na kababayan, impeachment pa rin. Buti sana kung totoo. Kung meron man dapat ma-impeach, and I say this in front of you, it should be Bongbong Marcos and no other. Sumala ni VP Sara, wala miagi kaniya ang maong petisyon. Apa nagpasalamat siya sa mga abogado sa ginahimong lakang. Hindi sila nag-consult sa akin, no?
kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team, na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gikabiliban sa ubang cat parents ang usa ka fur mom nga gikantahan ang iyang mga alagang iring. Sa video ni Hughes Cooper Miss Mary, makita ang pagkanta ni ini gamit ang iyang ukulele sa iyang version sa usa ka viral nga kanta. Apan inay sa mga iro ang gihimo niyang version alang sa mga iring. Plano sa bunta daw ni Hughes Cooper Mary nga himuan og video edit sa iyang mga iring. Apan wala daw version ni ini alang sa mga iring. Mao nga giilisan niyang lyrics ug wa daw niya damha nga malingaw sab ang ubang cat parents sa iyang version. Gani viral na kini karon nga dunay milyon-milyon ka views. Kasado na ang seguridad alang sa Semana Santa sa Cagayan de Oro City ug General Santos City. PNP dunay tips aron malikay sa insidente sa pagpangawat atol sa maong pag-obserba. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gilatag na sa General Santos City Police ang security plan alang sa pagpatuman og hugot nga seguridad sa pag-obserba sa Semana Santa sa General Santos City. Ana sa kapin 400 ka PNP personnel ang ipakatag sa places of convergence sama sa mga bus terminal, seaport ug airport, mga beach, malls, ilabi na sa mga simbahan. Matod sa PNP, sagad sab sa mga krimen nga mahitabo atol sa maong pag-obserba, mao ang kawat. Sa tala sa milabayng Semana Santa, ana sa halos na pulo ang kaso sa akyat bahay nga insidente. Busa, dunay tips ang kapulisan kalabot ni ini. Onya ang mga kahoy sir nga duak na paingon sa dito sa sulod sa village ato ginapatriman sa censo para dili na mo yagianan para makasulod ang mga kawatan sa atong village. Atong lighting system ang i-renovate ang atong mga barbed wire dito og na CCTV labing maayo sa mga household pod so dili ta magbilig balwables if possible dito sa atong balay. Likayan sab ang pag-post sa social media sa mga lakaw aron dili matrace. Samtang gisaad sa PNP nga bisan pa nagpatuman og fuel and energy conservation ng PNP, doon nagyapoy kinay pagpangandam aron dili makompromiso ang pagresponde kung dunay mga krimen nga mahitabo. Atong gipulong kaghapon sa buntag ang mga station commanders dito sa operation office nga dili na mahimong rason nga mabad image sa atong kapulisan nga wa ka po responde tungod lang sa kawadoon sa atong diesel o gasolina. Plaster na sab ang deployment sa Cagayan de Oro City Police Office nga ipatuman sa mga lugar nga dagsaon og tawo sa Semana Santa. Sigon sa kapulisan nga 90% sa ilang hanay sa syudad, partikular na sa mga pilgrimage sites sama sa Malasag Shrine sa Barangay Kugman, Guadalupe Shrine sa Barangay Tablon ug ang bagong pilgrimage site sa Barangay Ipunan. Naan na tayo mga deployment sa atong mga major thoroughfares, sa atong mga churches ug sa atong mga area of convergence kundi under ni Cagayan de Oro City Police Office. Padayon ang koordinasyon sa kapulisan ug LGU alang sa mga dugang polisiya nga ipatuman sa Semana Santa. Usa niini ang pagbawal sa overnight sa mga sites, lakip na ang pagdala og mga hinagiban ug mga ilimnong makahubog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gisaulog sa mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang ika-81 nga adlaw natawhan pinaagi sa usa ka Solidarity Walk sa Davao City. Midagsasab ang mga taga-suporta niya sa Cagayan de Oro City kung asa gihandaan siya og 81 ka cake. Gisaulog sab kini sa mga taga-suporta sa Dahig. Ang detalye sa report ni Argil Relator.
Libuan ka mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang misalmot sa Solidarity Walk agig pagsaulog sa iyang 81st birthday adlawng Sabado sa Davao City. Gikan sa Rojas Avenue, nagbakta sila padulong sa San Pedro Square. Suot nila ang green shirt ug dunay dala nga Philippine flag. Misalmot sa Solidarity Walk ang mga sakop sa gabinete sa administrasyon ni FPRRD. Sa San Pedro Square, usa ka programa ang gipahigayon. Dunay mga pasundayag ug naghatag og mensahe ang mga bisita. Gawas sa selebrasyon, mao ang panalangin nga unta makauli na sa Davao City sa FPRRD. Happy birthday, Tatay Digong! For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year of good health sa ato ang Ginoo. Sa Cagayan de Oro City, 81 ka birthday cake ang giandam sa mga taga-suporta ni FPRRD nga nagtigom sa kiosko kagawasan ni adtong Sabado. Gipangunahan ni Cagayan de Oro City Councilor Joylyn Girly Balaba ang aktibidad kung asa nanawagan sila sa gobyerno sa Pilipinas nga papaulion na sa nasod ang kanhi Pangulo o dinhi lamang dunggon ang kaso niini. Gitapos ang pagsaulog sa selebrasyon sa birthday ni FPRRD, pinaagi sa usa ka concert o pagsalo-salo sa 81 ka birthday cake. Sa ginatawag nga Duterte Park sa Dahig, nagtapok sab ang mga taga-suporta gikan pa sa nagkadaiyang nasod aron makigduyog sa pagsaulog sa birthday ni FPRRD. Dunay handaan ug tugtugan. Anaa dito si Congressman Paulo Duterte. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo na patuloy na nagdarasal para sa kalusugan ni Presidente Rudy at maraming salamat sa patuloy ninyong suporta lalo na sa pamilya namin, lalo na kay Bibi Inday. Maraming salamat. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao. Nagparehag og suporta kang Pangulong Bongbong Marcos ang 16 Royal Houses of Lanao. Pagtakda sa 11 Barm Parliamentary Elections gikalipay sa Muslim traditional leaders. Ani ang detalye. Hingpit na nga milingkod isip chairman sa 16 Royal Houses of Lanao si Sultan Monadato Mangadang kiniatol sa gipaygayon nga induction of officers kagisalmutan sab sa pipila ka mga sultan ug Muslim traditional leader sa BARM ang pagtutok sa kalinaw sa ilang komunidad. Maumatod pa'y prioridad sa liderato ni Sultan Mangadang. The Sultanate is an active in some development or settling riddles of our community. Ato sa panagtapok sa mga sultan sa Lanao del Sur niadtong Sabado, usa ka manifesto of support ang ilang gipaabot sa 16 Royal Houses of Lanao ngadto kang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kini taliwala sa krisis nga ginasagubang karon sa nasod. Sumala ni Sultan Mangadang na nakita nila ang pagpaningkamot sa gobyerno ilabi na karon adunay energy crisis. Mindanao leaders, especially the Sultanate, we really believe in the President how he deliver his services to the people. Samtang gikalipay sab nila ang pagtakda ni PBBM sa 11 Barm Parliamentary Election karong September, human niini gipirmahan ang Republic Act 12317. Sumala nila nga panahon na aron mahatagan og klarong mandato ang mga lideres sa Bangsamoro government. This will be the beginning, the start of the Bangsamoro. As we know that the PTA is only a Bangsamoro Transition Authority. Until now, wala pa rin silang mandate. So, give me opportunity for the BARM to conduct and to select among the leaders to be elected. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Mga individual nga nahisakop sa mga sektor sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga giilang pinakaapektado sa walay preno nga pagsaka sa presyo sa lana, nakadawat og tag 3,000 pesos nga ayuda gikan sa pundo sa Just LGU. Ang detalye sa report ni Argil Relator.
Gisugda na adlong Miyerkules sa lokal nga panggamhanan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office ang distribusyon sa ilang ayuda sa krisis. Ang JAS ang usa sa mga LGUs sa nasod nga unang naghatag og financial assistance. Ang mga benepisyaryo kadtong mga labing apektado sa giyera sa Middle East ug sa padayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Nagikan ang pondo sa gialokar nga assistance to individuals in crisis situations o AIC sa LGU. 3 million pesos ang gitaganang pondo alang sa unang round sa pagpanghatag og ayuda. Sa 1,000 ka mga benepisyaryo, tag 3,000 pesos ang madawat sa matag usa. Una yung mga OFWs natin, we have approximately 400 OFWs na nagpa-profile or nagpa-register. And then second would be the drivers ng mga habal-habal at mga tricycle, no, sa JAS. Pangatlo would be the fisher folks na gumagamit ng makina sa kanilang mga pump boat. Pang-apat naman mga farmers or farmers association na gumagamit ng mga makinarya for farming. Ana-ana matud pa sa 50% ang gisaka sa presyo sa produktong petrolyo sa JAS. Busa ni saka sabang presyo sa ubang nag-unang panaliton. Taas na po ang presyo sa mga bugas nato. So, iniisip natin na kung may mahanap pa tayo na dagdag na budget, hindi lamang itong 4 na sektor ang bibigyan natin, kundi the general public kasi lahat naman ay apektado talaga. Nang hinaot ang LGU JAS na gamiton sa sakto ang nadawat ka ayuda, labi na sa pagpalit og pagkaon, karong ubos kaayo ang ilang kita. Magparayon ang distribusyon sa ayuda sa mga barangay hangtod sa mahatagan ang tanang 1,000 ka mga benepisyaryo. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Labing unang temple sa Mindanao sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga nahimutang sa Davao City, ablihan na sa publiko. Nahimutang ang templo sa Maa Road ug Anahaw Road sa Barangay Maa sa Davao City. Ang disenyo niini inspired sa pinya fabric ug ang colorful art glass nagasimbolo sa mga bulak sa nasod. Kini ang labing unang templo sa maong simbahan sa Mindanao ug ikalima sa tibok nasod. Gawa sa Davao duna say templo sa Cebu, Manila, Urdaneta ug Alabang. Gitakda ang dedikasyon sa templo sa May 3 nga pangunahan ni Elder Dale G. Renland sa Quorum of the 12 Apostles. Sa kasamtangan, ana sa kapin 900,000 ang miyembro sa maong simbahan sa nasod. Ipahigayon ang public open house sugod March 26 hangtod April 10 karong tuiga. Gawas lang sa adlang Domingo, kineron mas masabtan pa sa katawhan nga sagrado kini nga lugar sa ilang pagsamba. Attention Encantadix! Dunay makita nga bag-ong karakter sa Encantadia Chronicles Sangre unyang gabi. Kana ang viral rapper ug reggae artist ug Mindanawan nga si Elias JTV nga mobida isip Elias, usa ka sulugoon nga gikan sa kalibutan sa mga tao. Ang iyang istorya atangi unyang 8 PM sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersas para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.